Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Hindi halos naapektuhan ng isyung politikal ang patuloy na paglago ng ekonomiya ng bansa. Ito'y matapos lumago pa ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas sa pagtatapos ng taong 2024. Ayon sa Department of Budget and Management o DBM, mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon, umabot na sa 1.142 trillion pesos ang infrastructure spending ng bansa, mas mataas ng 11.9% kesa sa 1.021 trillion pesos na naitala sa kaparehong panahon noong 2023 at 41.42% na mas mataas kumpara sa 807 billion pesos na infrastructure spending noong 2021. Higit din na mas mataas ito kaysa sa January to September infrastructure spending noong 2020 na nasa 595 billion pesos, 2021 na mayroong 807.5 billion pesos at 2022 na nasa 911.6 billion pesos. Ang halagang ito ay katumbas na ng 75.6% ng kabuuang alokasyon para sa infrastructure spending na nasa 1.510 trillion pesos ngayong taon. Una nang binigyang diin ni DBM Secretary Amenah Pangandaman ng bansa ay on track sa pagkamit ng growth targets nito na 5.6% na infrastructure spending sa ilalim ng medium-term fiscal framework. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, positibo naman si Energy Secretary Rafael Rotilla na malaki ang maiambag ng naging Memorandum of Understanding o MOU ng ating bansa sa United Arab Emirates o UAE para sa pagpapalakas ng ugnayan ng dalawang bansa sa sektor ng enerhiya. Aniya, isang malaking kapakinabangan ito lalo na't isa ang naturang bansa sa may pinakamalaking pinagkukunan ng enerhiya sa buong mundo. Dagdag pa ng kalihim kabilang sa naturang MOU ay ang joint cooperation mula sa renewable energy, liquefied natural gas power generation transmission at energy conservation and efficiency at joint cooperation sa nuclear energy. Sa huli, muli namang siniguro ng DOE na malaki ang maging kapakinabangan nito sa ating bansa at mas mararamdaman ito ng bawat mamamayang Pilipino. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, hindi muna matatalakay ang wage increase sa mga manggagawa sa Region 5 ngayong December 2024. Ito'y matapos hilingin ng grupo ng mga manggagawa sa Bicol Region bilang tulong sa mga employers na naapektuhan ng magkakasunod na bagyo. Ayon kay Labor Secretary Bienvenido Laguesma, pansamantalang hindi matatalakay ang wage increase habang bumabangon ang mga Bicolano mula sa epekto ng kalamidad. Pero ito ay pansamantala lamang dahil posibleng bumalik na rin sa mga susunod na buwan sa pagtalakay ang Regional Wage Tripartite and Productivity Board para sa wage increase. Hindi naman nagbigay ng detalye ang kalihim kung magkano ang posibleng matatalakay na dagdag sweldo dahil ito ay dadaan pa sa pag-aaral ng Wage Board. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa Radyo Pilipinas World Service. Ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.